Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Thursday, September 12, 2024 at ayun, nag-green na yung market natin. So finally, medyo lumaban na ng konti yung ating mga big caps na stocks. So nag-close tayo, verde yung candle natin. No? Nag-close tayo ng 1.15% tapos meron tayong 348.48 million net foreign buy. So ilan na ba to? Mga 8 tansya ko mga 8.5 billion na yung net foreign buy natin dito sa market. So, nandiyan pa rin mga foreigners natin. And finally, nag-close pala tayo. Kaya pala. Nag-close tayo ng 7K, 7,024.67. Marami nag-bounce sa mga big caps na stocks natin, yung mga especially mga properties na alaga natin. So nag-bounce na rin po sila. Ayan. So super bullish yung yung sentiment ng market natin. So nag-stay tayo ng 7K, hindi tayo nagkaroon ng malakas na drop kasi last time nagkaroon tayo ng Dow G, nagkaroon ng malakas na drop sa PSE. Pero yun nga, sabi natin, hindi naman kasi lumabas yung mga foreigners sa market natin. Bagkos, araw-araw pa rin sila na bumibili. So another 300, kapon 340 million yung pumasok sa market and then meron tayong additional na 348 million. So bomba na yung ng foreigners yung market natin. Kaya medyo optimistic tayo. Mukhang mahihit natin yung bull run yung for this year mula doon sa pinaka-down niya hanggang sa ngayon is pwedeng umabot ng 20% yung ganda ng market natin. Siyempre, individual na stocks natin, may mga individual stocks, hindi lang 20% yung itataas, merong mas mataas pa dyan. Ayan. So, ano ba yung nangyari sa US market? Okay yung closing nila kagabi. Nung start ng review natin, medyo mapula, pero pagdating ng closing sa US market, nakabawi din sila doon sa end ng kanilang trading. Kaya siguro ganyan, medyo optimistic din yung galaw ng ating mga stocks. Ayan, pero syempre, di mawawala pa rin yung tinatamaan dito sa stocks natin. SPNEC, nag-bounce naman siya. Medyo maganda yung nung umaga, umabot pa siya ng 4% yata. Pero nauntog talaga siya. So, di ba, ang pinaka-catalyst naman natin dito kay SPNEC is yung delay yung kanyang project. Hindi ko alam kung ilang portion delay, ilang portion yung ililipat, pero yun yung mga nababasa natin sa Twitter. Pero nag-up naman siya ngayon. 1.68%. Meron nga lang siyang 5.99 million na net foreign sales. So medyo napipressure yung price action natin dito kay SPNEC. Pero yun nga, sabi natin, for the long term, okay naman yung outlook ni SPNEC kasi nga meron nag-invest sa kanya na malaki, yung ating foreign investor. Tapos si Plus natin, eto, hindi pa rin tapos si Plus. No? Nag-verde na to kanina. So nag-drop siya, nag-close siya, red trend, negative 4.76%. Wala pa rin yung Dow G yata na inaantay natin. So nag-drop siya and malakas talaga yung net foreign sales. Siguro mga ilang araw din to. 72.29 million net foreign sale pa rin po si Plus natin. Tapos si Converge, ayan, magandang galaw ni Converge siya. So meron ako na-repeat kanina, ngayon lang, nasa 25 to 30% yung parang dividend yields na pwede niyang ibigay. Siguro 1 year na to, no? Na kasi malaki 25 to 30%. Basahin natin, baka mali lang yung interpretation ko sa kanya. So maraming optimistic na balita dito kay Converge. So meron din siyang 34.69 million. So net foreign buy din tong si Converge. Tapos si Macro Asia, hindi nag-close sa sa peak na gusto natin pero okay lang. Verde pa rin naman siya at 2.87%. Kasi umabot to ng more than 5%. Congrats na lang po doon sa mga naka-TP. Meron siyang 210K net foreign sell. Bloomberry, dumadami din yung good news na lumalabas sa kanya. So ngayon nag-up siya ulit ng another green candle breakout kapon to 3.01% na gain and meron siyang finally meron siyang 13.83 million net foreign buy and then yung isang alaga natin si FCG. Pabagsak pa rin, negative 1.3%. Tapos meron pa siyang 3.33 million na net foreign sell dito sa market. Wala kasing catalyst itong si FCG natin. Tapos ewan ko, ba't wala dito? Ang lumusot sa mga stocks natin ngayon, si Alter. Kaya congrats kasi hindi natin masyadong pansin si Alter, di ba? Pero kahapon, nagkaroon siya ng volume. Kung napansin nyo, and then may dalawang Dow G candle. Pero hindi nga din natin maisip na lilipad yung price niya ngayon kasi 13-15% yata kanina umaga. So mataas yung closing niya, more than 10% pa rin. Nagkaroon din siya ng volume from the last 2 days.
Ayan, ewan ko ba't hindi nasama dito sa trending stocks naman natin. Okay? So, optimistic yung overall vibe dito sa market. Ayan, disclaimer pa rin guys sa mga bago dito sa channel natin. As usual, paki-double check na lang po. So, yung ating review is for education purposes lang. Huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Merong risk na involved sa market. Due diligence lang po kung ano stocks yung gusto mong bilhin. And follow mo ako lagi dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel para updated ka sa trending stocks review. Subscribe ka lang po. Or kung gusto mo makita yung mga trade natin ng stocks, join ka lang dito sa trading community naman natin. Okay? So sa mga nakasubscribe, andyan po yung mga members natin na iba. So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po sa usual viewers dito sa stock tradings review, mga company reviews, mga sample trades natin, yung ating mga basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, plus yung ating learnings, mga PSC, stock market studies. Sa crypto, follow mo na lang po ako dito sa Palaboy Trader. Crypto ko to para sa mga play to earn games review. Medyo nakabawi na. Bumabawi na si Bitcoin. Nasa 58K na ulit siya. Social media, follow po ako dito sa ating Facebook account na Palaboy Trader or dito sa Facebook page na Palaboy Traders po natin. Ayan, so double check na lang. Yung mga articles natin sa Bodega Peak dito sa local market, US, and cryptos. Tapos tingnan natin, meron ng summary niya nilabas si Philippine Stock Exchange. Dito muna tayo. So good news ulit. So net foreign buy ulit. Yung kapon 300, parang isa lang nagbabudget ha. Kapon 340 million. Ngayon 348 million naman yung net foreign buy dito sa market. Tapos yun nga nagbounce si property kasi siya yung tinamaan kahapon nagbounce ng konti si SMPH at saka si Ayala natin. So sila yung pinakamalakas ngayon, properties, followed by services sector. Services sector pala si Converge, ICT, yan. So sila yung nandito sa service sector. And halos verde naman pala lahat ng galaw po natin. Okay? So Converge, ayan, ito na yung balita natin. Dividend payout, malaki pala set at 25 to 30%. So approve a dividend payment ratio of 25 to 30% subject to discretion of the board. So hindi ko naman alam kung ano ba yan. Next 3 years, next year, this December, hindi natin alam. Pero good news kasi malaki yan, no? Laki niyan, 25 to 30%, di ba? Parang galawang SEC. Kung matutuloy ang itong dividendo ni Converge natin. Kaya siguro umarangkada pa rin siya kahit na medyo overbought na yung mga indicators natin sa kanya. Foreign Fund Sold, Metrobank, Union Bank, ASEAN, FGen, FPH, Manila Water, CNPF, FB, FCG, EI, Migawide, IMI, AGI, GTCAP, GGS, Double Dragon, LE, FLI, MEG, at saka si Globe. Foreign funds bought, BDO, BPI, CBC, PNB, Security Bank, EMI, Fruit, Jollibee Monde, AC, Aboites, Ali, Erich, Script, RCR, RLC, at saka si Converge. Ayan, maalala ko lang ulit si nahuli na pala si Apollo, si Buloy. Ayan. So pinapanood ko yung yung mga videos niya along with Miss Alice Go naman yung isa, di ba? So ang dami nangyayari na mga investigation sa Senate. Ayan, tingnan natin kasi matindi yung allegations pala kay Kibuloy. Kung napanood nyo, may mga lumalabas ng video yung parang talambuhay na niya na okay, nasa bad light siya ngayon kasi dahil dun sa sensitive case na yon. Pero mukhang mabubuwag yata yung grupo nila pag no. Anyway, naano ko lang, naalala ko lang. Yung kasi lumalabas sa mga feeds ko sa YouTube. Ayan, Asian stocks and mostly higher across the region as tech shares rally. And maganda pala yung Asian markets natin. Tapos si Enrique Rason, Bloomberry Resort is nearing the completion of land acquisitions for a new casino resort in Puerto Azul. Ayan, so ito din, baka ito na, yung catalyst niya para sa reversal ni Bloom. Berry natin. So the board of, ayan, paparamdam yung mining. Ferronickel approved to continue its buyback program. Ayan, finally, meron tayong buyback. Si Nickel kaya. Kailan kaya? US CPI inflation, August inflation rises 0.2% month over month and pares lang siya. So on the way pa rin yung interest rate cuts.
Ito yung closing natin. So mapapansin mo, mas marami yung blue chips na gumalaw kasi nga nag-up tayo ng 1.15%. So nauna si Bloomberg nga 3%, DMC laki din 2.8%, CSCC ayan malapit na labasan ng mga dividendo 1.36%, Jollibee 2.4%, ICT 2.8%, SM 1.55%. So yung mga big caps natin. Sa sina Ali, ayan 2% si Ali, SM, ayan 1.3%. Kaya property yung nauna. Tapos ang mga nag-drop dito, San Miguel, ASN, Globe, Pure Gold. So ito lang naman si Globe, malakas yung drop. Pero 1.5 lang naman. The rest is below 1% na correction. Okay? So okay yung closing. Ano ba to? US August core inflation 0.3. Ano ba yung nabasa natin? US August CPI inflation 0.2. Ano ba? Nakakalito. Sino ba yung totoo sa dalawa na yan? Okay, so anyway, SPNEC ay new location for Nueva Ecija solar project. So kasi delayed, di ba? Hindi na-aprobahan yung application niya. So they're looking for a new location for 280 megawatt solar project in Santa Rosa or Nueva Ecija. Ano ba ito Santa Rosa? Laguna? O sa bandang Nueva Ecija lahat to. Okay? Converge, okay na. Equal weight sell on strength. Ayan, sabi ni DA Market. Pero maganda nga kasi yung dividends offer niya. Pero overbought na nga. AUB payment in PIPX. Megawide, ayan, paramdam na. Partner with AUB for digital payments in PTEX. Del Monte, lost na naman si Del Monte. Bloomberry plans to open third integrated resort in Cavite within the next 5 to 10 years pa pala. Okay. So at least good publicity na lang. Matagal pa naman pala. SM has opened its 2,000 store in Santa Rosa, yung kanyang Alphamart. AGI plans to exceed initial goal of 12,000 hotel by 2028. Nickel, ayan, maganda yung mukhang gumanda na yung futures. Hindi ko nakita kung gumalaw si Nickel. DMC power unit supports exclusion in SPUG in call moratorium. ASEN secures green lane certification. Cebu remains engaged with Ali for AirSwift. US stocks higher, so kagabi yan. Pero ngayon parang pullback yata dito sa US markets. Ayan. Sabi naman ni 2.5. Ano ba talaga? 0.2 o 2.5? Okay, so 2.5%. So bumaba siya as compared sa July kasi is 2.9%. Ayun, gumanda pala. Kaya pala medyo pumitik sa US. Ayan, pumitik siya. Si S&P 1%, Nasdaq 2.17%, Dow Jones 0.31%. Okay? So yun lang po yung mga balita. And patalastas ulit, yung mga bago sa channel natin o yung mga nakikurious kung ano mga stocks yung binibili natin. So, pwede ka pong sumali dito sa Patreon natin kung gusto mo ng guide sa trading po dito sa Philippine markets. Ayan. So, sama-sama tayo dito sa community natin sa Patreon naman. Check na lang po yan. Okay, so punta tayo dito sa market. Okay. So, ganda ng breakout sa 7K. Kasi 7,024.67. Mukhang wala na yung sideways sa uptrend ng galawan natin dito. Ayan, so ito pa rin naman yung channel natin which is huwag naman sana bumagsak kasi medyo malalim yung pinakabagsak natin. Pero breakout yung galaw. So good news. Good news sa mga kasama natin na investor sa market. First time na after almost a year. Kailan ba to? Nag 7K tayo is April. Sa May, nag-drop na siya, no? May, June, nag-bounce tayo na July. So April, May, June. Halos 3 months din, no? Okay, so mukhang maganda yung yung prospect market natin. Ibig sabihin on the way na tayo sa 7-1. Okay, so 7-1. Pwede na ba natin ilagay dito? Ayan, optimistic tayo. Sige, hanggat hindi lumalabas yung foreigners, lagyan natin dyan, lalo na bukas kung verde na naman yung market natin. Good chance. 7-4 na. Ayun, ayos. Tataas yung mga alaga natin nito. Hoodle lang ng hoodle. So 348 million net foreign buys. So ito yung medyo tutuwa tayo kasi more than 8 billion na yung nandito sa market. Meron siyang 1.15% na
gain for today's trading natin. So bullish na bullish yung mga stocks natin. Naiwan na lang si URC ulit at saka si GGS natin. At saka si AGI, no? Nasa ibaba pa rin si AGI natin. Yung mga big caps. Ayan, ganyan lang. Optimistic tayo sa galawan sa market. Hopefully, meron pa nga. Okay, so dito na tayo sa mga winners. Nabasa natin kanina yung mga big caps. Okay, Alter, yun ang una. Yung may volume. Laki ng volume na ito eh. Hindi ko pinapansin to kasi parang galawang fruit lang to eh. Walang buhay. Pero kahapon nagkaroon pala siya ng dito, no, ng volume. Ay, mamaya pala silipin natin. Okay, so wala pala dito sa trending stocks. Anyway, so okay, nagkaroon siya ng malakas na volume mo. So wala naman tayong news, pero alam ko okay naman yung earnings nito eh. 189%. Mababa nga lang siya. Nasa 20 million lang, 30 million. Pero mataas siya, kumikita si Alter. So ang tanong, babalik pa siya dito sa IPO price which is 1.2, no? Medyo malayo pa yung lalakbayin. Pero hopefully good sign na. Hopefully mag-stay siya dyan kagaya ni Cebu Pacific. Si Cebu hindi na nag-pullback na. Si EI, ayan, buhay din, may volume din. 5.45% by the reach, ayan, buhay na buhay. Ayan, tsaga lang. Hopefully ganyan din si Macro Asia natin. Sino pa? Manila Water, bounce din, 3%. Dami nagbabounce. Ayun ang ganda ng chart na ni Bloom. 3% sila, walang volume. DMC, ayan, ang buhay siya. ICT, pag-breakout ulit. Ang daming good news yan, ICT. May bago na naman itong terminal. Robinsons Retail Holdings. Hopefully, reversal ka na. Kasi medyo malalim din to. 2.49%. Jollibee, ayan. Nabuhay na si Jollibee na nainip na ako kay Jollibee. BHI, ito, diretso din. 2%. Ali, ayan, yung mga properties natin. SPNC, nauntog. Mamaya, pag-usapan natin yan. Okay, so yun po yung mga winners. So sa losers, okay, BHI, mukhang pwede na ulit to. Marami siguro nagbabantay dito. Drop ulit, 10%, malalim. RCI, medyo volatile talaga si no? RCI. Ang ganda ng arangkada binawi. 7%. Sino pa? PXP. So wala din, 5%. Marami nag-breakout pero bumabagsak, no? NRCV, ayan, nagpa-flag formation muna. Plus, ito medyo malalim. Nasa 4%. ATN, 4%. Hindi na tuloy, sinisipat-sipat ko pa naman to. Hindi na tuloy yung breakout. CDC, okay, malalim. So pa may volume dito. IMI, 3.7% kinain din niya. Hindi na tuloy yung breakout niya. So mag-aantay muna siguro yan. Mark Ventures. Taglit. Ano nangyari sa mga mining? Mark, -3. Lalim na ni Lalim na ni Mark. Nickel, wala pa. Deads pa. FNI, deads din. Ayan, okay. Medyo tag-ulan na kasi, no? Medyo mahina yung mga minero natin. Okay. So, yun po yung movers sa market. Okay. So, tingin tayo sa global markets. Ano kayong futures? Parang verde naman eh. Okay, verde. Nice. Para bukas. Tuloy natin yung 7K. So, S&P futures, 0.11%. Dow futures, 0.15. Nasdaq is 0.03%. Okay, so medyo maganda yung pinapakita. Tapos dito so kagabi okay, nakabawi. Tapos ngayon sa European markets, malakas. Yan, verde yung mga kandila. Tapos Asian markets mix pero majority malakas yung ayun, may nagto 2% pa dito. Taiwan 2% siya. Okay, so very good vibes. Tapos okay na rin yung ayan, medyo nag-bounce na rin yung crypto natin. So Bitcoin is 57K ulit. 58K to kanina eh. Ethereum 2.3K, BNB 5. Ito malakas. 5% siya. 544. Tapos si Dodge 1.5, no? Daw, lakas 6%. So pag opportunity talaga pag nagdi-dip siya si crypto, nagba-bounce din siya. Okay? So maganda rin yung galaw. Panalo kagabi si Nvidia. Nag-8% siya. Si ARM, laki din, no? Mga mga AI stocks eh. So 10% din siya. Ayan. Micron, 4%. Okay, so maganda yung mga alaga natin sa US market din. Ayan.
So hopefully maganda yan para dire-diretso. Ang maganda lang na nangyari dito sa breakout natin sa ano pala, sa 7K, hindi siya yung pilit. So kumbaga may karga talaga siya. Okay, so hopefully meron tayong magandang galawan ulit bukas. Okay, so pag-usapan natin yung ating trending stocks, SPNEC. So mukhang nagre-resist siya kasi nga yung project niya delay, di ba? Sabi. So lagay ko na lang resistance 1.4. So talagang dito sa may gap, no? So, ang in-expect field niya yung gap pero may bad news kasi na lumabas. And nag-bounce naman siya sa MA20. So, yan na. Yan yung pinaka-support natin. Ngayon, interesting to see kung magde-drop pa din po, magde-drop pa din siya bukas o magbabounce na yung galawan niya. Kasi ang prospect nga sa kanya is for the medium term, 16% na rin yung naging drop, is medium to long term, okay naman siya. In the short term, kailangan niya makahanap ng paglalagyan niya ng project niya. Ayan. So, wala siyang makuha na space. So, sa may Tarlac yung talagang um, project niya. Kasi doon mainit, di ba? Sobrang init doon pag tanghali. Ayan. So, 1.68% nag-bounce naman pero net foreign sale tayo ng 5.99 million. So, bullish pa rin naman yung RSI. Nasa above 50. Siyempre, price action is medyo nagharap pa rin siya ng support. Anyway, good bounce sa malapit sa MA20. So, interesting bukas. Siguro, hindi naman siguro masyadong negative yun, no? Yung delay ng project niya. Pero yun yung magpe-pressure sa kanya para hindi makalampas dito sa 1.39. Okay? Next, plus. Okay, sana ang saluhan natin dito. Ano ba magandang reference para sa Fibonacci natin? Dito na lang na. So, lagyan natin siya Fibonacci kasi naghanap siya ng support eh. So, wala pa yan. Hindi pa yan yung nakikita natin na support. So, okay dito yung sinasabi niya. Masyado malalim ba? Okay. So, anyway, yun sabi niya eh. Kasi medyo nag-drop siya ng konti dito sa Dapat dito 20.3. Medyo nahirapan siya. Unless meron siyang doji ulit bukas, pwede natin ilipat dito. Pero sa ngayon, ito muna. Masyado malalim ba? Yung nag-aantay din tayo ng entry nito eh. Okay. Hopefully, hindi na siya bumalik dyan. So, actually, support naman to. Pwede naman maging support to. Kailan kasi bearish may gap down na lumabas sa kanya. So, 4.76% and, ayun 72 million net foreign sale. So, hindi pa natin alam kung ano yan. Nasa-id na yung foreigners natin. Pero, optimistic din tayo dito kay Plus kahit na ganyan pangit yung price action niya. Okay. So pwede rin to no magiging reference natin siguro. Okay, which is sakto dito sa 18, actually 18.8 talaga yung sinasabi. Both nung Fibonacci at saka yung etong basa natin sa price candle at saka itong trend lines natin. So isa lang yung sinasabi niya, 18.8. Ayan. So, pero tingin ko naman yung drop na to na malakas, more on profit taking kasi ang laki na eh. Ang laki na talaga ng ng inakyat ni Plus natin, di ba? Dire-diretso. So, iniisip ko naman, yung galaw niya na to, um, maganda magganto din siya, no? Umabol yung MA9 at saka sumakay dito yung kandila natin. Parang ganito, di ba? Bago siya mag-bounce ulit. Ayan. O hopefully shakeout lang. Ayan. Nag-aabang din tayo. Nakalabas na rin ako dito kay Plus. Dito din ako lumabas eh. Ilagay ko sa 22 pesos na hit naman niya yung TP natin sa naiwan ko shares dito. So, nag-aabang ulit tayo ng entry. Ako personally, okay naman sa akin to si Plus. In the short term, medyo pangit lang kasi hindi pa establish yung support talaga niya. Okay, so hopefully matigil na to kasi lakas din yan. Kasi last time nung market to mga 20 million, 30 million, ganun lang. Bigla may buhos na 70 million. Okay? So medyo siguro negative sentiment pa nga si Plus profit taking. Next, Converge. So kaya yung mga overbought natin, medyo nakakakaba eh. Kinakabahan din ako pag overbought na yung mga stocks natin kasi may pullback talaga. Ayan, so anyway. Pero ito si Converge, malakas. Grabe yung lakas niya. So 17 pesos na yung nag-resist siya kanina. Okay, so tama-tama 18 na talaga. 18 na yung next na resistance. So hopefully matuloy siya dyan bago mag-pullback kasi overbought pa rin naman siya.
Tapos wala naman masyadong bearing yung ano niya, yung dividends niya. Pero good sign kasi first time after niya mag-IPO na mag-offer siya ng dividends. So wala letter D na makikita kundi ngayon lamang kasi nga gumanda yung finances. Tapos yung sinasabi nung kanina na 25 to 30% na dividend yield ni Converge, ano ba yan? I-distribute niya ba? Parang yung ginagawa ni LTG, di ba? 3%, 5%. Kaya lang yung ginagawa niya for the year. Pero pag tinotal mo siya, nasa close to 25 to 30%. Ganun pa kaintindi ko dun sana sa mga nilalabas ng news. Ayan. Maski si Ma'am April Tan optimistic din kay Converge. Okay, so yun lang. Trader side is overbought si Converge. So 0.12%, ayun meron pa rin 34.69 million net foreign buy. Next, yung isang paborito natin, Macro Asia. Okay. Hindi natuloy yung medyo nautog tayo. Okay lang yan, smooth sailing. Meron tayong untog sa 5.87. So yan na lang muna. Temporary, ayan nag-resist talaga siya dito. So nilalagay ko siya is 6, no? Mga 6. Pero may malakas na resistance dito sa bandang kaliwa. Okay lang yan. So smooth sailing naman. And ayun, overbought na lang. Ayan. So watch out na lang doon sa mga bagong pasok pa lang. Siyempre, pullback ang antay natin dito. Okay yung MACD, okay yung RSI. So, okay naman, bullish lang yung price action natin. Doji, kung titingnan mo. Pero yung yung market kasi natin yung pinaka sentiment niya, optimistic naman siya. So, anyway, tingnan natin. 2.87% up for the day. Umabot tayo ng 5% kanina. 210K net foreign sell. Okay? So, yun lang. Tapos si Bloomberry, okay, lumalabas na rin yung mga good news niya. So, pero 2020, ano pa naman 28 ba yung project niya. So, anyway, good news pa rin kasi may plan siya ng expansion. So, natuloy na, nag-breakout na tayo, breakout sa MA20 and then another breakout dito sa resistance. So next natin is itong mga gap. May mga gap to na maliliit. So 8.8. Dito na ako titingin kay Bloom. Maganda yung ginalaw niya. Hopefully wala nang gumaya kay Security Bank na hindi niya magaya. So kakaiba si Security Bank naman kasi tagal na napabayaan, hindi napapansin. Okay, so anyway, 8.8, 3% up for today and good news, meron siya 13.83 million na net foreign buy sa market. Bullish na yung RSI natin is slightly above 50. Bullish lahat ng indicators, MACD at saka RSI is bot bullish naman yung kanyang direction. Okay? So no other choice. Hopefully matuloy yung breakout ni Bloom. And then lastly, FCG, pagod na. Mukhang napagod na si FCG. May ugali pa naman to na gaya sabi natin, di ba, yung spike niya. Pagkatapos biglang bubuhos yung galaw niya and then matagal ulit na konso bago siya gumalaw. Ayan. So yan na ba yon? Yan na ba yung niya? So tingnan natin. Lumaban siya ng konti pero bad pa rin yung candle natin Red pa rin siya. So baba ng konti yung RSI. 1.3% loss, 3 million net foreign sell. So bumalik tayo. Talaga ang lakas ng 0.8 na resistance, no? So yan ulit. Tapos hindi pa siya nakapag-establish ng support. Support naman yan, MA20, pero hindi pa masyado matibay. And ibabalik natin yung resistance sa 0.8. Kala ko. So pinasi itong si FCG natin. Okay. So balik tayo sa PSE. Overall picture, okay, may mga bumabagsak pero tingin natin mga profit taking. FCG, parang profit taking din yan. Plus, profit taking. SPNEC, profit taking. Di ba? Puro overbought na So, puro profit taking yung mga small caps. Sa big caps, marami na ring overbought. Marami na tayong nakita overbought. Pero marami pa rin yung nasa baba. Halimbawa, sina Bloom, sina GGS, sina URC, marami pa si Monde, marami pang pwedeng umabol ng mga stocks. Pero yung iba is medyo parang sagad na rin siya. Okay, so tingnan natin. Meron pa tayo isang araw, hopefully, Good Friday. Hindi tayo mauntog ulit below 7K. Ayan.
So yun lang muna yung ating review. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa Palawi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group guys ha. Crypto ko to, follow mo na po ako, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Or kung gusto nyo mag-support lang, pwede rin po dito sa Patreon channel natin. Okay? So yun lang, maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.